pinakamasakit na sinabi ng lola niya, wala daw magkakantat sa amin kung hindi gawa niya, na para daw kaming palahin ng mga jowa namin. First time kong makarinig ng ganung kababoy na salita mula sa mas nakakatanda sa akin. Sabi pa ng lola niya, grade 3 lang ang natapos ko pero napalaki ko ng maayos sa mga apo ko. Magpapagawa sana kami ng bahay ng boyfriend ko na pinag-ambagan namin at excited kami sa future. Lahat naman ay naging maayos hanggang sa nakialam yung lola niya na siya raw ang nagpalaki sa apo niya kaya pakiramdam niya ay may karapatan siyang mamuna ng tao. Simula pa lang ay sobra na talaga yung mga salita niya. Hindi concern, hindi advice, kundi talagang nakakababa ng pagkatao. Nakesyo ako daw ang dahilan kung bakit sinasagot na siya ng apo niya. Kahit na sa totoo lang ay pinagtatanggol lang niya ako dahil sobra na yung pambabastos ng lola niya sa akin. May 3 siyang apo na lahat ay nakipag-live-in sa iisang bahay. Ako naman ay napunta-punta lang sa bahay ng boyfriend ko at kasama niya sa bahay ang lola niya. Napunta ako doon, laging chinichismis ng lola niya na napunta lang daw ako doon para sex sa apo niya, na syempre hindi naman. Tapos sinasabi niya pa sa amin na kaming mga babae na jowa ng mga apo niya, palahin kami para usan samlang lahat ng masasakit. Na ang pinakamasakit ay sinabi ng lola niya na wala daw magkakanta sa amin kung hindi gawa niya, na mga palahin daw kami ng mga jowa namin, na pati mga magulang ko dinamay na niya, na kesyo teacher daw yung nanay ko pero masama raw yung ugali ko. Tapos ako raw na porke may pinag-aralan ako at nakapag-college ay mayabang na raw. At sinabi pa ng lola niya na ako grade 3 lang yung natapos ko pero napalaki ko ng maayos sa mga apo ko, na kesyo masipag daw siya nun. Hindi raw kagaya namin na babae ng mga apo niya, naasa lang daw sa apo niya. Sa malamang na obligasyon kami ng mga partner namin, bakit need pang isumbat? Ngayon nga ay nag-work na ako as admin staff sa isang ospital at nalaman yun ng lola niya. At yung masasakit na salitang sinasabi niya sa akin dati, ngayon ay wala na. Yung dalawa ko na lang nahipag ang madalas bungangaan kasi nga ay housewife sila. Na wala raw ambag sa bahay na puro bukaka lang ang alam. Nung nag-LDR kami ng boyfriend ko dahil nagtrabaho ako for 3 months, nag-react nung una yung lola niya. Pero nung nalaman niya yung trabaho at yung sahod ko, biglang nagbago yung ugali niya. Yung dating naninira ngayon ay biglang mabait. At bigla na lang siyang nangangamusta. Na para bang wala siyang sinabing masasama noon. Pero ako hindi na kaya ng puso ko. Hindi ako tanga para magpaalila sa pamilya niya na ganyan ang tingin sa akin. Sinabi ko sa boyfriend ko na mag-break na kami. Hindi niya ako niloko, hindi siya masama, pero yung damage na ginawa ng lola niya, hindi na maayos sa akin kahit gaano pa siya magmakaawa. Hanggang ngayon ay nagsusorry siya sa akin at gusto niyang ayusin kami. Pero ako ayoko na talaga. Na parang nawala ng lahat ng respeto, tiwala at joy sa future na pinaplano namin. Isa lang akong anak, Mamilen. Hindi ko kaya ang ganitong klase ng trato. Hindi ko na alam kung mali ba ako or tama lang na iniingatan ko yung sarili ko. Hiwalay na kami ng boyfriend ko pero naawa ko sa kanya. Pero ayoko nang pumunta sa kanila. Sabi ko sa kanya na kung gusto mo akong makita, ikaw yung pumunta dito. Pero nakakaawa naman yung boyfriend ko kasi double job. Ano bang gagawin ko, Mamilen? Ang hirap kasing magdesisyon. Kaya tanong ko lang sana sa inyo, Mamilen, na kung kayo ba yung nasa sitwasyon ko, babalikan nyo pa po ba? O tama na yung lumayo habang kaya ko pang protektahan yung dignidad ko at sarili kong buhay? Kaya gusto ko sanang humingi ng advice sa inyo. Letter sender, Karen. Baka naman kasi ganyan ang lola niya na pag napadikit kang lagi ang nasa isip. Masyadong maduming mag-isip. Pinagmalaki pang grade 3 ang narating niya. Marami akong kilalang oldies na grade 3 ang inabot pero hindi naman ganan na puro kamunduhan ang alam. At nakadepende sa narating ng tao ang respeto. Galit na galit siya sa mga babaeng bahay. So dapat talaga may trabaho kasi pag wala, ang tingin niya puro bikangkang ang alam. Kung tanong mo kung ako yung nasa sitwasyon mo, kung never akong pinagtanggol, bakit ko ilalaban? Ano ako balik? Doon pa lang sa pati magulang ko damay. Kaya't papatunayan kung mali sila at isasampal ko sa kanila yun kaliwat kanan. Yun kasi talaga ang alam kong masarap na revenge. Sa status nyo, sabi mo pinagtatanggol ka naman. Tsaka sabi mo 3 months ka nang may trabaho at merong malaking sahod. Na yung lola nga niya inakita niyang hindi ka babaeng kifi lang. Total naman na nakipaghiwalay ka na tinapos mo na. Na ngayon ay nag-e-effort si ex mo for now. O edi wag ka na magpakita sa lola niya. Diyan mo malalaman kung deserve mo ba siya. Total naman bangungot din yung inabot mo doon. Tsaka kung malapit na rin naman kunin intayin mo na lang. At sa coffee party ka na lang magpakita.